Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang fiber ni Juan. Ito ang mga nangungunang mga balita, resolusyon inihain para kilalanin. Galing ni Manny Pacquiao. 12 taong gulang humiga sa riles habang dumadaan ang tren. JB Ejercito, buksain na ang mga illegal gambling. Shasnal Laparan, Boy Tapang, purado sa meta sa pag-promote ng illegal na online sugal. Lacson pumalag sa mga bumabanat sa kanyang panukalang Parents Welfare Bill. Rapi tulpo, sibakin ang mga kawatang airline security personnel sa NAIA Terminal 3. Libreng sakay ikinasa sa LRT1, LRT2 at MRT3. Ponggun, pinatutsadahan pagsisinungaling ni BP Sara. Torres sa mga DDS, magsama-sama na lang tayo. Alright mga kapatid, magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa X-Crew. Anong Meron TV? Ako si Kuya Deng, kasama ninyo sa pagbibigay ng mga balitang walang halong fake, walang dagdag, walang bawas, pero syempre may kaakibat na sariling opinyon, diretsong panig sa katotohanan at kung minsan panig din sa prinsipyo. Simulan na natin. Ipasok mo na yan, Balweg, ikaw na ang magbasa para mas mabilis. Resolusyon inihain para kilalanin galing ni Manny Pacquiao. Isang resolusyon ang inihain sa Kamara de Representantes upang kilalanin ang naging performance ni Manny Pacquiao sa laban nito kay WBC Super Lightweight Champion Mario Barrios. Sa House Resolution No. 59, sinabi ni 4-Piece Party List Representative Marcelino Libanan na ang pagbabalik ni Pacquiao sa boxing ring at ang matapang na pagharap nito sa mas batang boksingero ay nagbabalik sa kanya bilang isang Filipino icon at global sports legend. Despite the formidable odds and his time away from professional boxing, former Senator Pacquiao exhibited extraordinary skill, unyielding determination, and the heart of a true champion, delivering a commendable performance that underscored his enduring prowess and legendary stature in the sport. Sabi ni Libanan sa resolusyon, his latest fight, regardless of the outcome, stands as a powerful reminder that the Filipino can stand shoulder to shoulder with the best in the world, driven not just by skill, but by grit, grace, and love of country. Dagdag pa nito, kinilala rin ng mambabatas ang naging paglalakbay ni Pacquiao mula sa kahirapan hanggang sa world stage. His life story, from humble beginnings to global renown, continues to inspire countless Filipinos to strive for greatness despite hardship, sabi ni Libanan. Ayon sa mambabatas, ang naabot na tagumpay ni Pacquiao sa loob at labas ng ring ay nagdala ng hindi masusukat na pagkilala sa bansa at pagrespeto ng ibang bansa. Manny Pacquiao remains more than just a world-class athlete. He is a national treasure whose every triumph uplifts the Filipino soul, sabi ng Solon. Sinabi ni Libanan na si Pacquiao ay nananatiling source ng inspirasyon, pag-asa at dangal sa mga Pilipino. Opinyon ni Kuya Deng, walang duda, si Pacquiao ay hindi lang pambansang kamao, kundi pambansang inspirasyon. Sa edad niya at dami ng nagawa, hindi na niya kailangang patunayan pa. Pero bumalik pa rin siya sa ring para ipakita na kaya pa. Laban sa batang kalaban. Kung ibang atleta yan, baka puro endorsement na lang ang iniisip. Pero si Manny, laban pa rin. Kaya tama lang nabigyan siya ng pagkilala sa Kongreso. Sana lang, huwag gamitin sa politika ng iba ang pangalan niya. 12 taong gulang humiga sa riles habang dumadaan ang tren. Isang 12 taong gulang na lalaki ang humiga sa gitna ng riles habang dumadaan ang isang tren sa Buda, Odisha sa India. Ayon sa ulat, isinagawa ang delikadong stunt noong Hunyo 29 malapit sa Purunapani Station. Kinuhanan umano ng video ang insidente ng kanyang 15 anyos na kaibigan habang isa pang menor de edad ang nakita ring nasa lugar pero hindi direktang sangkot sa insidente. Bagamat walang nasaktan, itinuring ito ng Railway Protection Force bilang lubhang mapanganib at agad silang nagsagawa ng investigasyon. Sinampahan ng kaso ang 2 batang lalaki at posible silang iharap sa Juvenile Justice Board. Nagpaalala ang RPF at East Coast Railway sa publiko sa panganib na dulot ng ganitong mga gawain. Opinyon ni Kuya Deng, nakakabahala ito. Dahil lang sa social media content, buhay ang inilalagay sa panganib ng mga bata.
Dapat seryosohin ng mga magulang at ng mga paaralan ang media education. At oo, dapat managot ang mga sangkot, hindi para parusahan, kundi para matuto at hindi na ulitin. Huwag nating hayaan na ang kabataan ay masayang sa kapapansin. JV Ejercito. Puksain na ang mga illegal online gambling. Hinimok ni Senador Joseph Victor Ejercito ang pamahalaan na paigtingin ang pagsugpo sa mga illegal online gambling at pagpursigihin pa hanggang sa malipol ang operasyon nito sa bansa. Tuluyan na nating burahin ang operasyon ng illegal gambling. Paliitin natin ang kanilang mundo hanggang tuluyan na silang mapuksa, sabi ni Ejercito. Hindi natin sila dapat bigyan ng puwang sa lipunan dahil sinisira nila ang pamilya Pilipino at kinabukasan ng ating mga kababayan, lalo na ang ating kabataan. Dagdag niya. Nanawagan din si Ejercito sa Department of the Interior and Local Government, law enforcement agencies at local government units na magtulungan para masugpo ng tuluyan ang lahat ng uri ng iligal na sugal sa kanilang nasasakupan. Hinimok din ng senador ang Bangko Sentral ng Pilipinas, e-wallet companies at iba pang financial service providers na gumawa ng kaukulang aksyon para putulin ang access sa mga online gambling platform. Opinyon ni Kuya Deng. Sang-ayon ako rito kay Senador JV. Hindi na simpleng bisyo ang sugal ngayon, isa na itong digital na adiksyon. At hindi lang pera ang nawawala dito, kundi ang tiwala sa pamilya at kinabukasan ng kabataan. Dapat higpitan talaga ang regulasyon. Hindi sapat ang bawal ang menor de edad kung walang mahigpit na enforcement. Dito, dapat pumasok ang tech regulation at mas matalinong batas. Sas na laparan, Boy Tapang burado sa Meta sa pag-promote ng iligal na online sugal. Tinanggal na ng Meta ang mga Facebook page ng ilang kilalang Pilipinong influencer dahil sa pagpo-promote ng mga iligal na online gambling. Kasunod ito ng joint request ng Digital Pinoys at Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ayon sa Digital Pinoys, kabilang sa unang batch ng tinanggal na mga Facebook page sina Sach na Laparan, Boy Tapang, Mark Anthony Fernandez at Kuya Lex TV. Kabuuang 20 influencer din ang na-flag at isinumite para sa beripikasyon. Opinyon ni Kuya Deng, may punto ang crackdown na ito. Sa laki ng following ng mga influencer, may responsibilidad sila sa kanilang mga manonood. Pero sana hindi lang sila ang pinupuntirya. Dapat pati ang mga kumpanya at operator ng illegal gambling sites. Kung matatapos ang mga ugat, hindi nakakalat ang problema. Sa huli, respeto sa batas ang kailangan. Lacson pumalag sa mga bumabanat sa kanyang panukalang Parents Welfare Bill. Pumalag si Senador Panfilo Ping Lacson sa mga bumabanat laban sa isinusulong niyang Parents Welfare Act of 2025. Ayon kasi sa ilang netizens sa panukala ni Lacson, magiging automated teller machine o ATM na ng mga magulang ang kanilang mga anak. Ipinaliwanag ni Lacson na may mga itinakdang qualifications para sa kanyang panukala. Mga magulang na permanently incapacitated, may sakit at walang kakayahang maghanap buhay. Ang mga anak lamang na may financial capability ang obligadong tumulong. Opinyon ni Kuya Deng. Ang problema dito, maraming bumabatikos na hindi pa binabasa ang buong laman ng panukala. May punto si Lacson. Hindi ito basta-bastang sapilitan. At kung may kakayahan naman ang anak, hindi ba't natural lang na tumulong sa magulang? Dapat lang may malinaw na safeguards para hindi rin maabuso. Raffy Tulfo, sibakin mga kawatang airline, security personnel sa NAEA Terminal 3. Todo ang papuri ni Senador Raffy Tulfo sa Manila International Airport Authority, Airport Police Department at ang Screening and Surveillance Division sa kanilang mabilis na aksyon kaugnay sa nawalang mga alahas sa NAEA Terminal 3 na pagmamay-ari ni Kimberly Nakamura. Dahil sa CCTV footage, nabawi ang jewelry box. Hindi na nagsampa ng kaso ang biktima pero iginiit ni Tulfo na nararapat pa ring patawan ng kaukulang parusa ang mga sangkot sa pamamagitan ng pag-terminate ng employment. Opinyon ni Kuya Deng. Tama si Tulfo, hindi sapat na mabawi lang ang gamit. Kung walang accountability, paulit-ulit ang ganyang sistema. Sa mga airport, dapat pinakastrikto ang seguridad at kapag may nanamantala, tanggal agad. Walang lugar ang kawatan sa serbisyo publiko. Libreng sakay ikinasa sa LRT1, LRT2 at MRT3. Nagpatupad ng libreng sakay ang Department of Transportation simula alas 12 ng tanghali noong Hulyo 21 dahil sa malakas na ulan at pagbaha sa Metro Manila. Ayon sa DOTR, ito ay direktiba mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang masigurong ligtas at mabilis ang biyahe ng mga pasahero. Opinyon ni Kuya Deng.
Malaking bagay ang libreng sakay sa ganitong sitwasyon. Isa ito sa mga dapat pinupuri sa gobyerno, mabilis ang aksyon at nakatutok sa kaligtasan ng publiko. Sana lang ay maging consistent ang DOTR sa ganitong malasakit sa pasahero, lalo sa panahon ng krisis. Hong-hun pinatutsadahan pagsisinungaling ni VP Sara. Binanatan ni Zambales Repente J. Hong-hun si VP Sara Duterte sa umano'y maling pahayag nito tungkol kay Pangulong Marcos na sangkot daw sa kuntsabahan kasama ang ICC para ipaaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Opinyon ni Kuya Deng, dito ako kampi kay VP Sara. Sa totoo lang, parang may mga nagkakaisa para siraan ang pangalan ng pamilya Duterte. Ang daming ginawang mabuti ni dating Pangulong Digong para sa bayan, lalo sa peace and order. Kaya hindi nakakagulat kung anak niya ay handang ipaglaban siya. Wala sa lugar ang paninisi sa kanya. Mali ang siraan, lalo na kung ang layunin lang ay guluhin ang isipan ng taong bayan. Tore sa mga DDS, magsama-sama na lang tayo. Nanawagan si PNP Chief General Nicolas Torre III sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte na itigil na ang pagpapakalat ng maling impormasyon. Ayon sa kanya, mas makabubuting magkaisa para sa ikabubuti ng bansa. Opinyon ni Kuya Deng, maganda ang panawagan ni General Torre, pero sana maintindihan din niya na hindi propaganda ang paninindigan. Maraming DDS ang naniniwala pa rin sa legacy ni PRRD dahil damang-dama talaga noon ang disiplina. Dapat ang pagkakaisa ay hindi batay sa pananahimik kundi sa respeto sa bawat panig. At sa akin, walang masama kung ipinaglalaban mo ang isang leader na pinaniniwalaan mong tama ang puso. At dyan nagtatapos ang ating balitang tapat, walang halong labis o kulang mula sa X-Crew. Anong Meron TV? Ako si Kuya Deng nagsasabing, ang may alam may laban. Ingat lagi mga ka-crew at hanggang sa susunod nating balitaan.